Can you describe yung landscape and how are you seeking to, how would you proffer yourself as an alternative to the Barzagas, lalo na yung slate nyo? Yung landscape sa Dasmariñas ngayon, political landscape, is parang nangyari nung sa Pasig, yung Eusebio versus Soto. Itong dynasty is almost 2 decades. 2 dekada na. No? So, yung slate namin from congressman to mayor to councilors, yung iba dito, councilors din before ng mga Barzagas. So they decided na we must offer a change, a total change. Kasi kapag may dynasty, good or bad dynasty, walang checks and balances yan. Diba recently yung Supreme Court sinuggest sa Congress na magpasa ng batas against political dynasty. Kasi ang tawag nila sa Dasmariñas is a good dynasty. So, good or bad dynasty, wala pa rin checks and balances yon. So, from our congressman, former city councilor din siya ng Barzaga, si Mayor Valaen Cabo, city council, vice mayor ng Dasma at board member din, and they decided na we must offer a change. Kasi from board member, congressman, mayor, vice mayor, iisang name. So, nandito kami, full slate, and we offer change, a total change. Yung totoong pagbabago. Kasi pag dynasty, pag may problema ang city, pwede nilang pag-usapan yan sa bahay. Pero kami, iba-iba yung apelido namin. Pag may problem ang city, sa city hall lang pag-uusapan. So, yun yung political landscape sa Dasma na bubunggo kami sa pader. Matindi ang makinarya, talagang sementado na yung makinarya nila. Pero sabi nga ni Mayor Vico, kung bubunggo ka sa pader, huwag mong bungguin, magdala ka ng hagdan kasi hindi mo matitibag ang pader. So, yun yung political landscape sa Dasma. We'd like to know if you can identify 3 or kahit 2 biggest needs or concerns in Dasma that should be addressed. Kasi for the benefit of those watching, Dasma is the biggest city in Cavite in terms of population. And as in any urbanized city in Cavite, parang it has a unique constituency of native Caviteños and migrant population. So that's the kind of constituency that you're servicing. So ano po yung pinaka-importanting issues ng Dasma? 3. Bigyan ko muna kayo ng katotohanan. As you said, Dasmariñas is the biggest and the wealthiest. Over 4 billion ang revenue. Pero yung marami yung mahirap. Poverty pa rin, number 1. Number 2 is tuloy-tuloy ang pagiging progresibo ng Dasma. Totoo naman yon. Pero ang tanong is tuloy-tuloy rin ba ang tulo ng tubig sa mga gripo? So in short, tubig. Tubig, mabubuhay ka ng walang internet. Maniwala ka sa akin. Mabubuhay ka ng walang ka-date. Pero ang tao, mahirap mabuhay pag walang tubig. And it's a necessity. Hindi siya need. Hindi siya want. Sorry. It's a need. So number 2 is water. And number 3 is, totoo ang Dasma po ay maganda. Maganda po sa panlabas. Maraming ilaw, magandang kalsada. We have arena. We have a new city hall. Pero the image of Dasmariñas is, pag news, unang-una is kriminalidad, droga, at tubig. Hindi ko po sa sinisiraan ng Dasma, pero nagbigay ako ng 3 katotohanan at 3 issue. Mayaman ang Dasma, pero maraming mahirap. Tuloy-tuloy ang pagiging progresibo ng Dasmariñas, pero hindi tuloy-tuloy ang tulo ng tubig sa gripo. Pangatlo is maganda ang Dasma, totoo. Pero sa panloob po, may mga hindi magaganda. So yun yung 3
major problem ng Dasmariñas. At yun yung katotohanan. Kasi ito lang ang gusto kong sabihin. Katulad ng sinabi ni General Luna, ang totoong katotohanan, kapag ang tao ay handa ng makinig ng katotohanan ng hindi napipikon. So sinabi ko yung 3 maganda at 3 hindi rin maganda. Yun lang.